Karong Domingo atong gisaulog ang solemnidad sa Corpus Christi, kon solemnity of the body and blood of Christ. Pangilin sa lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Daghan kayo kanato ani atong katapusang adlaw sa mga adlaw sa Mayo, kung wala pa untay pandemic, kasagaran sa mga parokya mo pahigayon gyud og mga Santa Cruzan diin or kanusa si Rayna Elena timbayaon sa ulugon or tagaan sa pasidungog si Rayna or Saint Helena, mother of Constantine. Si Constantine the Great, maoy emperador sa Roma sa early 4th century nga mideklarar nga ang pagtuong Katoliko maoy tamdan isip official religion of the whole Roman Empire. Ang iyang inahan si Rayna Elena or Saint Helena o sa ka Greek mo na Helena angan ni pahigayon og expedition sa murag katunga siyang kinabuhi ni Rayna Elena, iyang gigahin aron pagpangita sa krus katong kahoy diin didto gibitay si Kristo. Iyang gipapangita naghimog usa ka lapad nga expedition hangtod nga nakaplagan ang maong krus. Gidugok sa daghang mga tao kay ang krus diin didto gilansang si Kristo giila or gitamod nga balaan. Mamangani nga ang mga masakiton nga makahikap sa krus nangaayo sa ilang sakit. Nangaayo. Dunay laing sugilanon si King Arthur, ambot usa ra man kuno to ka legend, King Arthur of the Knights of the Round Table, gibantog nga isog kayo nga hari, way nakalupig nya ang iyang knights ang iyang mga advisors, mga sinaligan, adto sila magmeeting sa round table, giila nga mga maing laki, mga lantip. Matud pa sa sugilanon si King Arthur, half of his life was spent in finding the Holy Grail. Kon Holy Chalice, katong kalis nga gigamit ni Kristo sa katapusan niyang panihapon uban sa mga apostoles. Gipangita to ni King Arthur kay gituuhan si King Arthur mismo mituo nga katong kalis nga gigamit ni Kristo balaan nya kinsa katong dunay mga pangamuyo, dunay mga balatian tingali makahikap or makakis niya tong Holy Grail or chalice, makadawat sa ilang mga gipangayo. Kay ang chalice maoy gikuptan, giimnan ni Kristo sa katapusan niyang panihapon uban sa mga apostoles. Or ambot, familiar ba mo sa maong sugilanon? Arita sa kining gitawag og Holy Shroud sa Turin sa Italy. Ang kining Holy Shroud usa ka panapton nga diin didto murag na nahulma or na nilakra ang dagway sa atong Ginoo. Kining maong panapton gituuhan nga mao ni gigamit pagputos sa patayng lawas, particularly sa ulo or sa naong sa atong Ginoong Hesukristo sa dihang gilubong na siya. Niyang maong shroud or maong cloth giila, gisimba, gihangop sa daghan kaayong mga tao kay kini balaan kay mao may giputos sa lawas, sa patayng lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, kon kining krus nga nakaplagan ni Rayna Elena, kon kining Holy Grail or Chalice nga nakaplagan ni King Arthur, or kining Holy Shroud, kining panapton nga nakaplagan dito sa naakaron dito sa Turin sa Italy, gidugok, gihangop sa daghang mga tao kay makahatag sa atong makatabang, sa atong mga gipangamuyo kay balaan kining mga butanga. How much more the Lord Himself, kinsa mao'y gilansang sa krus, kinsa mao'y migamit sa kupa aron iyang imnan, kinsa mao'y giputos, kinsa kansang patayng lawas, mo'y giputos sa panapton,
Kung kining tulo ka mga butang makahatag og talagsaon nga gahom, talagsaon nga butang, kay nahimong balaan, kay gikuptan or natapot sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo, unsa pa kaha ang atong Ginoong Hesukristo mismo. Mao ni ang atong gisaulog karong Domingguha. Ang atong gikalawat matag panimba, ang Corpus Christi, ang lawas ni Kristo. Tingali wa lang ta katugkad niini or wa lang kaayo ta magatagad niini. Nganong mo gasto man tagdako, mupliti kay moadto sa Turin sa Italy, or mo gastog dako aron makakita sa Holy Grail nga gitaguan karon. Kaysa roy caretaker aning daghan ang mi-claim nga mga caretaker, ang Opus Dei, ang unsa pa na, mo gasto tagdako aron moadto nini mga dapita makakita sa mga butang. Nangandoy doon ako'y silingan ditos bugo. Sige gyud hangyo, Padre, apil ginis imong pagampo, mahalin gining akong yuta diris bugo, kay mahalin ganini mo adto gyud akong tibok pamilya, dadon gyud nako ngadto sa Holy Land, kay mo tan-aw gyud ko nang dapita diin si Kristo naglakaw-lakaw 2,000 years ago. Moadto gyud ko anang Bethlehem, diin dito siya nagpakataw. Moadto gyud ko anang Nazareth, diin siya dito nagdako. Moadto gyud ko ni anang Kalbaryo, diin siya dito gilansang. Moadto gyud ko anang tomb nenang gilubngan sa Ginoong Kristo. Musaw mo gyud ko ni anang Sea of Galilee, diin siya dito naglangoy-langoy kaniadto 2,000 years ago. Why spend so much when you can approach the Lord Himself by attending the Holy Mass, receiving the Corpus of Christ, ang lawas ni Kristo. Dunay usa ka tiguang wala gi siya kwarta, nya gigutom na siya, ningadto siya sa mga tindahan kay mangayo siya makaon. Nakaagi siya og kanang meat stall na maligyag mga karne. Nangayo siya bisan usa lang ka gamayng hiwa, maluoy in taon ka, sir, kay gigutom na kaayo ko, ako lang ni isugba usa ka gamay lang hiwa nga karne sa baboy. Ningon ang tag-iya sa stall, meat stall, si oy manang pawa, dili man ni panghatag na akong karne, baligya man ni. Ningon lang in taong tiguang, dong, ako lang ang bayran, mutambong kog misa, ang akong intensyon alang sa imuha, mura gina akong ikabayad. Niingon ang tao, huy, sugoy, imong ibayad nako ang misa nga di man na ikabaylo ni akong karni. Ingon siya, susdong, kung nakasabot ka pa lang, hilabihan no, ang value sa Eucharistia. Moto nga gikomedyahan siya sa tag-iya sa karni. Ningon ang tag-iya sa karni, biko no manang di ako'y papel, isuwat diri ang kanang imong gingon Eucharistia. Gisuwat in taon sa tiguang, Santos nga Misa, or Eucharistia, or Corpus Christi, ang lawas ni Kristo. Gisuwat sa tiguang dito sa papel, moto ang timbangan nga gigamit sa tag-iya sa karne. Kato ganing, sa itawagan ng timbangan, nga duha ka buok diri sa uranan, no? Kaysa to'y bugat, no? Muhain to'y bugat, or pareha gani ang gibugaton mo, level ang iyahang equilibrium, mo to gitungtong sa tag-iya sa karne, ang papel nga gisuwatan sa tiguang diri sa pikas, niya gitungtungan po diri gamay kayong hiwa sa karne sa pikas. Uy, usang hitabua nga nisaka man ang karne niya, niubos mo ring papel nga gisuwatan sa Eucharistia, nahibong ang tag-iya sa karne, bugat pa din yung papel kaysa iyang gamay nga hiwa sa karni. Gipunan niya glaing hiwa, wagi kapiog. Hangtod gibutangan niya usa ka kilo, wa man gyud kapiog. Gibutangan pa gid niya another kilo of meat, wa gyud kasaka. Gitungtong niya ang tibuok niyang baboy, wa gyud kasaka mga igsuon ang iyahang karni against the small paper nga gisuwatan niya atong Eucharistia. The Holy Eucharist, or the Corpus Christi, or the body of Christ, has a value more than any valuable possession we have. Kay ang Corpus Christi,
or ang lawas ni Kristo or ang Eucharistia, ang kanang gamayng pan nga atong kalawaton, atong gituuhan, si Kristo gayod mismo. So nganong mo ato pamantas layo, ug doon na tayo mga tuyo, na dinhi ang atong Ginoo mismo. Nganong mangita pamanta og laing mga butang, kung doon na tayo gikinahanglan, kung doon na tayo mga pangamuyo nga ni araman di ay available sa ato ang atubangan. Wa lang siguro ta nakatugkad. Muto doon ay laing istorya nga komedya. Ambot nila na ako di istorya kay basin og ato lang ipadayon. Kadungog ko ni pari mo sa istorya ani ako lang ni ipaambit nga diha kunoy pari nagpakalawat lawas ni Kristo. Unya na ay usa ka tawo nga kada panimba mga lawat gyud imbis ang unsay nga ni ang itubag amen moingon man siya thank you ingon pare ayaw ina amen sunod pangalawat thank you man gyud moto nga napungot binulanon rin napungot na iritar ang maong pari nga bugal-bugal maning iya ha bisag itudloan nga ang ipatubag amen mo thank you mangyod mo to nga ang gikalaki sa pari ingon siya bugal-bugal maning tawhana mga lawat ako ning hungitan og lain iyang gihungitan nagbuhat siya og kana ganing plastic na puti iyang gikurti iyang gipurmang linghin mo to pagduol atong tawo nga iyang gituuhan nagbugal-bugal kada pangalawat mo iyang gihungit katong plastic sa lawas ni Kristo ningon gihapong tao thank you sus pagkamans misa ni duol niya ang tao sa padre unsa man to imong gihungit nako di man lagi to lawas ni Kristo kubal man to ni Kristo yung gihungit ingon pari thank you kay nakaila day ka bitaw yaga-yaga alang sa wala katugkad or wala kasabot ang atong gikalawat ang lawas mismo ni Kristo. Lawas the body of Christ. Kung nangandoy kita sa mga butang nga atong gituuhan nga balaan kay natapot sa lawas sa atong Ginoo, pangandoyon gayud unta nato ang Eucharistia kay mao ni ang lawas ni Kristo. Kung sa mga larawan mo duol ta kay ato man lagi ning batasan nga maghikap-hikap, muhawak, mukis sa mga larawan kay atong gituuhan doon na siya ay talagsaon gidala nga gahom makahatag sa atong gitinguha makaayo sa atong mga balatian ang Corpus Christi can give more than what these sacred images could mas makahatag sa atong gipangayo ang Corpus Christi kay lawas kini sa atong Ginoong Hesukristo. Dunay gipagawas ron sa social media, gipasa-pasa niingon nga most of the Catholics believe that Jesus Christ or that the Eucharist is the real presence of Jesus Christ. Sayop nganong niingon man nga most Catholics sayop ang angayan untang i-report or isibya dili most kundi all every Catholic believes that the Eucharist is the real presence of Christ. Kamo nito ba mo? Ang mga kining protestante lahi ang ilahang baruganan alang sa mga protestante daghan man mga protestante na ay Calvinist na ay Lutheran na ay unsa paning uban bisan gani ang Calvinist ang ilahang pagsabot nga ang Eucharistia dili real presence of Christ alang kanila in the Eucharist Christ dwells in it. Nipuyo kuno diha si Kristo sa Eucharistia.
which is wrong for us. Dili kay mipuyo lang si Kristo diha sa Eucharistia o diha sa pan nga atong gikalawat, kun dili alang kanato makatoliko kanang pan maugyod ang lawas ni Kristo mismo. Dili kay mipuyo lang siya diha. Kay kung muingon tang mipuyo lang, maybe after several minutes or after several hours, mupahawa si Kristo diha. He could not, because that bread, that little wafer is Christ Himself. Si Kristo mismo kana atong gikalawat. Si Kristo mismo kana atong gikaon. Nya gani ang tanan nga mikaon niini will gradually transform and become like Christ. Kay matod pas panultion, we become what we eat, di ba? No, we become what we eat. Kung magsige kakaon ni anang mga tambok or mga oily food or mga fatty food or mga makadevelop ka og kolesterol. Kung magsige kakaon na ng mga buwad, muuga po di mo panit, di ba? Because we become what we eat. Kung magsige ka og manok, ni maho kang iti madugay kay you become what you eat. So therefore, if we eat the body of Christ regularly, we will gradually become like Christ. Kabantay ba mo? Kanang magsikitag pangalawat, mahadlok tang mamakak. Kanang magsikitag pangalawat, mahadlok kang manglibak. Pero dugay na gani kang wa ka panimba, dugay na kang wa ka kalawat, dugay na kang wa ka simba, sus kadali raman natong makapangaway oy. Kadali raman gyud natong manghilabot sa uban. Apan kung magsigitag panimba, mahadlok ta nga makasa. Why? Because by eating the Eucharist or the body of Christ or the Corpus Christi, mahisama kita kaniya. Mahadlok na tagsala. Suway ninyo, kamo mga asawa, apurahan nyo kanuna inyong bana, nga manimba niya mga lawat yun. Kay kung ang inyong bana kanunay manimba mga lawat, di na gida makaako pagpamakak kaninyo. Inyong mga anak, apurahan kanunay manimba mga lawat yun. Kay kung ang inyong anak kanunay manimba mga lawat, mahadlok na nang musukol, mutubag-tubag kaninyo. Kay ang mga bata nga kanunay manimba mga lawat, mahisama kang Kristo, matinahoron kaayo sa iyang mga ginikanan, kang Maria o kang Jose. Ang imong igsuon, apuraha kanunay manimba mga lawat, kay kung ang imong igsuon kanunay manimba mga lawat, mahisama siya kang Kristo, dili na siya mo abusar sa imong pagkamaayo. Apuraha ang miyembro sa inyong pamilya, manimba kanunay regularly, mga lawat yun kada panimba. Kay ang tanan nga mga lawat regularly sa hinay-hinay mahisama gyud kang Kristo. Mahisama kita sa atong gikaon. Kay ang atong gikalawat lawas ni Kristo mismo. Busa hinaut unta nining nagsunod-sunod nga mga solemnidad atong gisaulog sa atong parokya. Naamong tayo mga seminarista, karon naabot na pod ang lain natong seminarista, Seminarian Johannes Paulus, bitaw, Seminarian Paul Basubas, bago lang na uli niya, naguol ko ani kay nibalhin naman is latuan naman is liluan nagpuyo. Ni graduate niya tong milabayng semana, isip valedictorian sa ilahang klase. Atong pakpakan atong Seminarian Paul Basubas.